Magandang araw sa lahat at nais ko kayong anyayahan sa bukas na puso at bukas na isip na pakikinig ng salita ng ating Panginoon ngayong umaga. Bago ko pong patuloy ang pagtuturo na ito, nais ko na ibahagi po natin ang ating mensaheng ito sa ating mga kaibigan, sa FB friends po natin. Okay? So, sa pagpapatuloy po natin, ang ating pag-aaralan ay the sowing and reaping principle. Ang pagtatanim at pag-aani na prinsipyo. Okay? At what do we ought to sow? Ano ang nararapat nating itanim? Okay, tayo po muna ay manalangin. Dakilang Ama, ngayong oras na ito ay nagpapasalamat po kami, O Diyos, sa oras na aming ibinigay sa iyo at sa oras na makakapakinig ng iyong banal na salita. Dalayan ko po, Panginoon, na turuan mo nga po kami sa oras na ito, sa inyong prinsipyo, upang kami po, Panginoon, ay magtagumpay, makakamtan po namin ang buhay na walang hanggan at ang kaaya-ayang buhay na inyong nais sa bawat isa. Salamat po, O Diyos, sa patnubay ng inyong Espiritu. Sa pangalan ni Jesus, lahat ay magsabi ng Amen. Okay. So, salamat sa Panginoon dahil patuloy tayong malayang nakakapag-aral, nakakapakinig ng salita ng Panginoon. At ngayong umaga, anuman ang ating ginagawa, maari po lamang na atin po munang iwanan at hayaan po natin na gawin po nating maparangalan ng Diyos sa ating pakikinig. Amen? No? Ituon po natin at bigyan po natin ng mataas na pagpapahalaga ang ating pakikinig sa salita ng Panginoon sa oras na ito. Okay. So, what do we ought to sow? Ano ang nararapat nating itanim? Dahil ika nga, kung ano yung itanim, yun din ang iyong aanihin. Okay. So, ang ating text ay ating pong kinuha sa Galatians chapter 6, verse 7 up to 10. Okay. Ito po ang sinasabi. Huwag ninyong akalaing madadaya ninyo ang Diyos. Kung ano ang itinatanim ng tao, iyon din ang kanyang aanihin. Ang sumusunod sa nasa ng kanyang laman ay mag-aani ng kapahamakan o kamatayan. Ngunit ang sumusunod naman sa Espiritu ay mag-aani ng buhay na walang hanggan. Alright. So ito po ay madalas po natin ito naririnig, ngunit nais ko pong sabihin sa bawat isa na napakahalaga ang mensaheng ito sapagkat kung merong suffering, kung meron pong kapahamakan o hahantong sa kamatayan, pagkawalay sa Diyos, ay depende po yan kung ano yung iyong itininim nung ikaw ay nabubuhay. Binigyan ka ng Diyos ng pagkakataon mabuhay at nais ng Diyos na magtanim tayo ng mabuti. Magtanim tayo ng nararapat. Okay? Na siya ang ating pag-aralan ngayong umaga. Okay. So, unahin po muna natin ang tinatawag sa sowing in the flesh. Okay? O yung negatibo. Para makuha po na muna natin mamaya ang kung ano yung nararapat nating itanim. Tignan po natin kung tayo po ay magtanim ng yung hilig, yung kagustuhan nitong laman natin, ano kaya ang ating makakamtan? Okay? So, ang sabi po dyan, kung ano ang itinanim ng tao, iyon din ang kanyang aanihin. Ang sumusunod o ang nagtatanim sa nasa ng kanyang laman, mag-aani ng kapahamakan, kaguluhan, at hahantong sa kamatayan. Tignan po natin yung, ano ba yung, kapag sinabing pagtatanim sa hilig ng laman, ano ba yung hilig ng laman?
Okay? Yung desires of the flesh. Ito pong sinasabi sa Galatians chapter 5 verse 19. Hindi nakakaila ang mga hilig ng laman, pakikiapid. Kapag tayo po ay gumagawa ng pakikiapid, ito po yung mga hilig ng laman. Hahantong po yan sa kaguluhan, kamatayan, kapahamakan, kahalayan, kalaswaan, pagsamba sa Diyos-Diyosan. Ang dapat po natin sambahin ay ang Diyos na buhay na lumikha ng langit at lupa. Ang pagsamba po sa Diyos-Diyosan, ayon po sa sinasabi ng salita ng Diyos, ito po ay gawa ng laman. Okay? Desire lamang po nitong ating laman. Pagseselos, ayaw ng Diyos na tayo po ay nagseselos. Ayaw din ng Diyos na magtanim din po tayo ng pagkakagalit. Kaya nga po, paulit-ulit ito na sinasabi ng salita ng Diyos na iwaksi ang pagkagalit. Huwag hayaang galit ang laman ng ating puso sa ating kapwa. Dahil kapag kagalit, hahantong po yan sa kapahamakan, hahantong po yan sa kaguluhan, at hahantong po yan sa kamatayan. Hindi po kalooban ng Diyos. Kasakiman, pagkakampi-kampi. Okay? Ayaw ng Diyos na tayo po ay magkakampi-kampi para sa ikababagsak, sa ikasasama ng ating kapwa. Okay? Malinaw po ito sa sinasabi ng banal na kasulatan. Of course, nais ko pong na banggitin ulit yung kanina, kasakiman. Kapag kasakiman, ito po yung gusto mo sa'yo na lang lahat ang blessing. Gusto mo lagi kang panalo. Gusto mo lagi kang lamang. Ang tawag po dyan ay kasakiman. Yung hindi sa'yo, gusto mo pa rin mapasayo. Ayaw po ng Diyos yun. Ang gusto ng Panginoon ay sharing our blessing. Huwag mo angkinin yung hindi iyo. At pagkakabahabahagi. Yung pagkakabahabahagi ay ayaw po ng Diyos. Yan po ay pagtatanim sa laman. Okay? Ito po yung ayaw ng Diyos na itanim natin o gawin natin sa ating mga buhay. Dahil ito ay hahantong sa kapahamakan, sa kaguluhan, at sa kamatayan. Kapag sinasabing kamatayan, tandaan po natin ito, kapahamakan sa impyerno. Pagkainggit. So, iiwasan o alisin natin. Huwag tayo magtanim. Huwag po tayo maiinggit. Sabi nga ay, be content of what you have. Ito po yung susi ng mapayapang buhay. Kung anong meron ka, makontento ka. Kung iyan ang damit mo, makontento ka. Kung iyan ang bahay mo, makontento ka. Ano man meron ka, appreciate it, love it, at be content. Okay? Sa anumang meron ka. Dahil sa oras na tayo po'y nainggit, mapapansin mo, magkakaroon ka na ngayon ng galit sa iyong kapwa. Dahil nga sa inggit. Okay? So, napakarami po ang nakapatay dahil sa inggit. Okay? Ang dami-dami po ang nangyayaring kabahamakan, kaguluhan, ng dahil po sa inggit. Paglalasing. Ito po, ang sabi sa verse 21. Ito po ay pagtatanim sa flesh. Ayaw ng Diyos na tayo ay maglalasing. Okay? Kahalayan. Kaya, gusto ko lang po idiin itong paglalasing. Kung minsan ay ginagawa po itong parang pastime o ang tawag nila ay pampalipas sa oras. Ayaw ng Diyos na tayo po ay maglasing o naglalasing. Ang sabi po ng Banal na Kasulatan, tayo po ay mapapahamak, tayo po ay pupunta sa impyerno. Okay? Kamatayan, kung tawagin. Muli ko kayong binabalaan. Sabi po dyan, ang salita ng Diyos.
ang gumagawa ng mga ito ay hindi magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. Kaya kung tawagin ko ito'y negatibo. Ito'y hindi dapat itanim ng bawat Kristiyano. Dahil kapag ito po ay ating ginawa, malinaw po ang sabi ng salita ng Diyos, wala tayong bahagi, hindi tayo makakapasok sa kaharian ng Diyos. Okay? Ang salita ng ating kapatid na si Pablo ay, binabalaan ko kayo. Kaya nga po, paulit-ulit ito na sinasabi dito po sa New Testament, iwaksin natin ang galit, ang pagkakampi, paglalasing, ang lahat ng uri ng kasamaan na tinutukoy po ng banal na kasulatan. Atin pong iwaksi sapagkat may babala ang Panginoon. Hindi tayo makakapasok sa kaharian ng Diyos. Amen. Okay? So, dito po tayo sa dapat nating itanim. Okay, dapat po nating gawin bilang mga anak ng Diyos. Okay? So, sowing in the Spirit. Okay, sowing in the Spirit. Yung pagsunod sa nais ng banal na Espiritu na nasa sa atin. Okay? Ito ay mag-aani. Sabi po doon sa ating unang, sa teksto po natin, sa Galatians 6 verse 8. Ngunit, ang nagtatanim sa Espiritu ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Okay? So, dalawang bahagi po kasi ang ating buhay. May tinatawag dyan na flesh and the spirit. Yung laman, yan yung ating natural desire. At ito namang pangalawa, ay ito naman yung other part ng ating buhay ay yung espiritu. Ang nais ng Panginoon, ang sundin natin ay ang espiritu ng Diyos na sumasa atin, hindi yung ating nais lamang, yung hilig ng ating laman na binanggit ko doon sa Galatians chapter 5, 19 to 21. Okay? So punta po tayo dito sa pagtatanim sa Spirit. Diyan po sa verse 16 ng Galatians chapter 5, ito pong sinasabi. Sinasabi ko sa inyo, ang Espiritu ang gawin ninyong patnubay sa inyong buhay. At hindi kayo magiging alipin ng hilig ng laman. So ito po yung ating gagawin. Ang ano po itatanim natin ay ang pagpapasakop. Gawin nating patnubay ang banal na Espiritu ng Diyos na siyang nagahari sa atin. Okay? Ang sabi dun sa Romans chapter 8 verse 14, those who are led by the Spirit of God, they are children of God. Ang pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay anak ng Diyos. Okay? Kaya, mapapansin po natin ang paulit-ulit na sinasabi ulit nitong Old and New Testament ay kailangan tayo pangunahan ng Espiritu ng ating Panginoon. So, sowing in the Spirit ay first, tayo ay sumusunod sa Espiritu ng Diyos. Okay? Nananalangin tayo, Panginoon, sa araw na ito, patnubayan mo po ako. Araw-araw na ibinibigay ng Diyos, ang pagtatanim sa Espiritu ay hayaan mo na patnubayan ka ng Espiritu ng Diyos. Kaya nasabi doon, sinasabi ko sa inyo, sabi ng ating kapatid na si Pablo, ang Espiritu ang Espiritu ang gawin ninyong patnubay. Okay? Ito po yung ating gagawin. Ito po yung pagtatanim sa Espiritu.
gawin natin siyang patnubay. Hindi yung sarili nating gusto. Dahil sa sarili nating gusto, alam na natin ang kahahantungan. Okay? Kapag sinabing makalaman, alam na natin yan. Laban lagi yan sa nais ng Espiritu ng Diyos. Ngunit, ang ipinag-uutos ng Panginoon, ang ating susundin ay ang Espiritu ng Diyos. Ito yung ating itatanim. Yung pagpapasakop natin sa patnubay ng Espiritu ng Diyos. Dahil tayo nga ay tinubos na ng Panginoon. Hindi tayo ang nagmamay-ari ng ating buhay. Ito ay pagmamay-ari ng Diyos. Okay? Si Kristo ay bumaba, inalay niya ang kanyang sarili, inalay niya ang kanyang dugo, nag-alay siya ng sakripisyo para tayo ay tubusin. Okay? Kaya, anong sabi ng banal na kasulatan? We are not of our own. We are now owned by God. Ang nagmamay-ari na sa atin ngayon ay ang ating Panginoon. Kaya tawag natin sa Kanya ay Panginoon at tagapagligtas. Kung kaya dahil siya nagmamay-ari, yung Espiritu niya dapat ang mangunguna na sa atin. Gawin natin siyang patnubay. Okay? Kaya, mapapansin mo ang Biblia ay nagsasabi, pray without ceasing. Ang ibig sabihin ng kasama sa ating prayer na walang patid ay ang paghingi ng patnubay ng Espiritu ng Diyos. Dahil kapag humihingi tayo ng patnubay sa Espiritu ng Diyos, gagabayan niya tayo at hindi tayo mapapahamak. Mapapansin po natin, sa tuwing tayo po ay napapahamak, pinangungunahan po kasi natin ang banal na Espiritu ng Diyos. Okay? Kaya, gawin yung patnubay, gawin yung gabay, ang Espiritu ng Diyos. Upang sa ganon, hindi po tayo mapapahamak. Okay? Hindi po tayo mapapahamak. At kasama na, of course, sa ating panalangin, sa tuwing tayo nananalangin ay, Lord, maluwalhati ka sa aking buhay. Okay? Dahil yun po yung tanging maibabayad po natin. Di natin kaya bayaran ang ginawa ng Panginoon. Ngunit yung buhay na magbigay luwalhati sa nagmamay-ari ay napakaganda po yun. Yung lagi po nagbibigay tayo ng luwalhati. Okay? Sa kalooban ng Diyos. Kaluwalhatian sa Diyos na siya nagmamay-ari. Okay? Kaya nga po sabi dun sa Awit 37:4. Ano ba sabi doon? Delight yourself unto the Lord, and He will give you the desires of your heart. Magalak tayong magbigay ng luwalhati sa Panginoon. Magalak tayong humingi lagi ng gabay. Okay? Sa banal na Espiritu ng Diyos para siya'y maluwalhati sa ating buhay. Anong pangako ng Panginoon? He will give us the desires of our hearts. Okay? So, yun po yung una na pagtatanim po natin. Gawin natin siyang patnubay. Dahil, ulitin ko lamang po ang Romans 8:14. Those who are led by the Spirit of God, they are children of God. Okay? So, masasabi mo lamang na ikaw ay anak ng Diyos kung pinapatnubayan ka ng Espiritu ng Diyos. Tanong, paano kung pinapatnubayan ako ng Espiritu ng galit, inggit, paglalasing, at iba pa? Nagsasabi po yon na hindi ako anak ng Diyos. Okay? Kaya nga po, magtanim po tayo, gawin natin siyang patnubay ang Espiritu ng Diyos dahil ang Holy Spirit ay laging naririyan. Handang tayo ay patnubayan. Okay? So, ang pangalawa, paraan ng ating pagtatanim ay dyan po sa ano pa ang ating itatanim? Gabay ng Espiritu, pangalawa. 5 verse 13. Galatians chapter 5 verse 13. Mga kapatid, tinawag ko kayo
upang maging malaya. Mga kapatid, tinawag kayo upang maging malaya. Ngunit huwag ninyong gamitin ang inyong kalayaan upang masunod ang hilig ng laman, kundi maglingkod kayo sa isa't isa sa diwa ng pag-ibig. Sapagkat ang buong kautusan ay nauuwi sa isang pangungusap. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Ang itatanim po natin, yamang tayo ay pinalaya na, yamang tayo ay pinatawad na, yamang tayo ay tinanggap na ng Diyos bilang kanyang anak. Pinalaya niya nga tayo, pero wag tayo maging malaya, sabi ng Banal na Kasulatan, na magtanim ng dati nating gawi. Pinalaya na tayo, pinatawad na tayo, pero gamitin natin ang ating kalayaan para, sabi dito, magmahal at maglingkod sa isa't isa, gaya ng pagmamahal natin sa ating sarili. Ito po yung pangalawa. Patnubayan tayo ng Espiritu ng Diyos, at dito sa pangalawa na ating gagawin sa pagtatanim sa Espiritu, pagsunod sa Espiritu ng Panginoon, tayo po ay magmahal. Tayo po ay maglingkod sa isa't isa. Okay? Kaya nga po, sinasabi po dito sa Banal na Kasulatan, ang buong kautusan ay nauuwi sa isang pangungusap. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Napakasarap ang pakiramdam. Napakasarap ang ating mundo kung isa sa puso po natin ang salita ng ating Panginoon na nagpalaya sa atin. Pinalaya, pinatawad, tinanggap tayo ng Panginoon bilang anak niya. Ang sabi po dito, ang itanim po natin ay pagmamahal at paglilingkod sa ating kapwa. Kaya, lagi nating pagsikapan ang maglingkod sa ating kapwa. Yan ang utos ng ating Panginoon. Pagsikapan natin ang sa ating kapwa na sila ay ibigin tulad ng pag-ibig natin sa ating mga sarili. Grabe. Grabe ang utos ng Panginoon. Okay? Madalas po natin ito naririnig. Pero lalo ngayon sa ating panahon, meron po tayong bagong presidente. Meron po tayong mga bagong local officials. Meron po tayong bagong gobyerno, kung tawagin. Hayaan po natin na pagsikapan, gawin ang sinasabi ng Banal na Kasulatan. Hindi pa po huli ang lahat. Itong mga nakaraan po kasi, di po ba? Antindi ang bangayan. Antindi po ang mga lumalabas sa bibig ng bawat Pilipino. Hayaan naman po natin, sa panahon natin ngayon, tayo po ay magtanim ng mabuti. Ano po yung isa sa pinakamainam na paglilingkod po natin at pagmamahal sa kapwa? Ang pagbabahagi po ng pag-ibig ni Kristo. Ang pag-iimbita sa ating kapwa na dumalo sa gawain, makinig sa ganitong pangangaral. Ano pa ang paglilingkod po natin at pagmamahal natin sa ating kapwa? Ibahagi po natin itong ating naririnig na mensaheng ito para sila naman ay maligtas din. Sila naman ay magiging kasama din natin sa buhay na walang hanggan. Sa magandang buhay. Sa maayos, masaya na buhay sa mundong ito. At sa darating na buhay, makakarating din sila doon sa hinanda ng ating Panginoong Hesus. Okay? So, mahalaga po ito. Mismo ang salita ng Diyos ang nagsasabi na ang ating itanim, ating gawin, pagtatanim sa Espiritu ay paglilingkod sa ating kapwa at
pagmamahal sa ating kapwa. Maraming paraan na tayo makapaglingkod sa ating kapwa. Okay, napakaraming paraan. Sapagkat binigyan tayo ng Diyos ng pagkakataon maglingkod. Binigyan tayo ng Diyos ang pagkakataon mabuhay sa mundong ito. Hindi lamang para sa ating sarili, kundi higit sa lahat, para sa Diyos na tumubos sa atin, para sa Diyos na nagpapala sa atin, para sa Diyos na nagbibigay ng ating hininga. Lakas. Diyos na walang sawa, na nagbibigay ng biyaya sa atin. And the last, ano po yung pagtatanim? Pangatlo, patnubay, huwingi tayo ng patnubay sa Espiritu. Pangalawa na ating itatanim, paglilingkod at pagmamahal. At yung pangatlo, ay doon po sa Galatians 2:20. Ating pong puntahan po yung Galatians 2:20. Ito po ang sinasabi sa Galatians 2:20. Okay. Ito ang sinasabi ng ating kapatid na si Pablo. Hindi na ako ang nabubuhay ngayon, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. At habang ako'y nabubuhay pa sa katawang lupa, mabubuhay ako sa pananalig sa anak ng Diyos na umibig sa akin at naghandog ng kanyang buhay para sa akin. Wow! Ulitin ko po. Hindi na ako ang nabubuhay ngayon, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. At habang ako'y nabubuhay pa sa katawang panlupa, mabubuhay ako sa pananalig sa anak ng Diyos na umibig sa akin at naghandog ng kanyang buhay para sa akin. Ito po yung pangatlo na nais ko na itanim natin sa ating isip sa tamang pagtatanim. Okay? Magtanim tayo. Hayaan natin ang ating buhay. Nabubuhay tayo na merong pananalig, pananampalataya sa ating Panginoong Jesus. Nabubuhay tayo. Ilaan natin ang buhay na ito. Ilagay natin sa ating isip at sa ating puso na habang tayo nabubuhay sa mundong ito, nabubuhay tayo sa pananampalataya sa ating Panginoong Jesus. Gaano ito kahalaga? Napakarami po ang pagsubok sa mundong ito. Napakaraming karanasan sa buhay na ito. Napakaraming nais magwasak sa ating focus sa pamumuhay bilang Kristiyano. Kaya ang sabi ni Pablo ay ganito. Ang kanyang ginawa, at ito, ang kanyang sinabi, habang siya'y nabubuhay, hindi na siya namumuhay doon sa sarili niya, namumuhay na siya na si Kristo na ang nangunguna sa kanya. At habang siya ay nasa katawang panlupa, mabubuhay siya na merong pananalig sa Panginoong Jesus. Mga kaibigan, kapatid, pwede kasi tayo madiskaril. Pwede tayo matukso. Pwede tayo malibang na nalilibang na tayo sa kayamanan sa mundong ito. Nalilibang na tayo sa mga kaibigan sa mundong ito. Nalilibang na tayo sa trabaho natin. Nalilibang na tayo sa mga material na bagay. Nalilibang na tayo sa Facebook. Nalilibang na tayo sa kung anong paglilibangan na nawawala na tayo doon sa dahilan kung bakit tayo nabubuhay. Tayo ay nabubuhay dahil sa Diyos. Tayo naligtas dahil sa Diyos. Kaya tayo humihinga dahil sa Diyos. Bakit ka nakakapagnegosyo? Bakit ka nakapagtatrabaho? Bakit ka nabubuhay sa mundong ito? Nabubuhay ka dahil sa Diyos. Kaya ito po yung pangatlo. Yung tamang pagtatanim sa Espiritu. Hindi sa laman. Kundi yung tamang pagtatanim, pangatlo, ay
pananampalataya, pananalig sa Panginoon habang ikaw at ako ay may buhay. Gusto ko maging malinaw ito sa atin. Ano yung unang dapat natin itanim? Ang laging humingi ka ng patnubay sa Espiritu ng Diyos. Kapag sinabing humingi ka ng patnubay sa Espiritu ng Diyos, ayan yung intimate na pagsasabi mo, team na pagsasabi mo, Panginoong Jesus, gabayan mo ako sa pamamagitan ng Espiritu. At gamitin mo ang kanyang salita na magiging gabay mo sa anumang decision na iyong gagawin. Okay? The Holy Spirit will speak in your heart. But always allow the Word of God to guide you. Okay? Aside from praying to the Holy Spirit to guide you, always consult the Word of God. Number 2, ang itatanim natin, paglilingkod at pagmamahal sa kapwa. Dahil ito yung kabuuan ng utos ng Diyos. Alright? Dahil pinalaya na tayo to serve and to love. And number 3, mabubuhay tayo, merong pananalig sa Panginoon. Dahil napakaraming pagsubok, dahil napakaraming pwede tayo matukso, masidetrack po tayo sa pera, sa trabaho, sa kaibigan, napakarami. Maari yung pamilya mo. Okay? Lagi na lang pamilya. Pero nalilimutan na ang Diyos. Pwede yung kinabukasan. Pero hindi na namumuhay na mayroong pananampalataya sa Diyos. Tandaan po natin. Binibigyan tayo ng Diyos ng pagkakataon. Temporary lang tayo dito. Kaya kung meron tayong pagfofokusan o kung meron tayong lubos na pagsisikapan, ay habang nabubuhay ka, gayahin natin si Pablo, nabubuhay siya na si Kristo ang naghari sa kanya at nabubuhay siya na mayroong pananampalataya sa Diyos. Okay? So in conclusion, sa pagtatapos, anong sabi diyan sa Galatians chapter, balik po tayo sa text natin, Galatians chapter 6 verse 9 to 10. Sa pagtatapos po natin, in conclusion, sabi dito, kaya huwag tayong magsawa sa paggawa ng mabuti. Pagdating ng takdang panahon, tayo ay aani kung hindi tayo magsasawa. Okay? Huwag tayo magsawa gumawa ng mabuti. Dahil tiyak sa takdang panahon, tayo ay mag-aani. Huwag mo din susubukan sumuway sa Panginoon. Sundin mo ang sarili mong kagustuhan. Huwag natin paghahariin, huwag tayo magtatanim ng galit, ng kasakiman, ng paglalasing, ng hindi pagpapatawad, dahil ito'y magdudulot sa buhay na magulo, sa buhay. Ano sabi ng salita ng Diyos? Gusto ko lang pong balikan yung sinabi ni Pablo. Binababalaan ko kayo. Ang gumagawa ng mga ganito ay hindi makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ibig sabihin, mag-aani ka ng kapahamakan, kaguluhan, at buhay doon sa impyerno. Okay? Kaya, huwag tayo magsawa. In conclusion, mga kapatid, kaya't huwag tayo magsawa sa paggawa ng mabuti. Pagdating ng takdang panahon, tayo ay aani kung hindi tayo magsasawa. Verse 10, kaya nga, sa lahat ng pagkakataon, ay gumawa tayo ng mabuti. Sa lahat ng tao. Ulitin natin, sa lahat ng tao. Lalo na sa mga kapatid natin sa pananampalataya. Okay? Sa lahat ng pagkakataon, gumawa tayo ng mabuti sa lahat ng tao. Sa lahat ng pagkakataon,
Bakit? Kasi ito ay prinsipyo ng Panginoon na kapag gawa tayo ng gawa ng mabuti, ano sabi? Tayo rin ay aani at aani at aani ng mabuti. Okay? At ano pa sabi? Lalo na sa mga kapatid natin sa pananampalataya. Sila ay mga anak ng Diyos. Ang mga kapatid sa pananampalataya, may special mention. Lalo na sa mga kapatid sa pananampalataya. Sabi ng salita ng Diyos, dito makikita na tayo ay mga anak ng Diyos kung tayo ay nagmamahalan, nagtutulungan, gumawa ng mabuti sa isa't isa. Bakit in-specify ito? Lalo na sa mga kapatid sa pananampalataya. Kasi nagbibigay tayo ng mabuting patutuo sa iba. Na kapag tayo nagtutulungan, nagmamahalan, makikita nila na tayo nga ay mga anak ng Diyos. Okay? And of course, the last verses sa ating pagtatapos ay Galatians chapter 5 verse 22. Anong sabi dyan? Ito ang magiging bunga. Kapag itininim natin, gawin natin yung patnubay ng Espiritu ng Diyos, gawin natin yung pagtutulungan at pagmamahalan, at gawin din natin yung pananampalataya habang tayo ay nabubuhay sa kabila ng anumang pagsubok. Nabubuhay tayo na nananalig sa ating Panginoong Hesus. Ano sabi ng verse 22 ng chapter 5 Galatians? Sabi dito, subalit ang bunga ng Espiritu. Okay, ito yung mangyayari sa atin. Kapag gawin po natin, itanim yung tatlong bagay na yon, ang resulta nito ay pag-ibig. Of course, kapag nagpatawad ka, hindi ka sakit, gumagawa ka ng mabuti sa iyong kapwa, hindi ka nagsasawa, lagi ka na nanampalataya sa Panginoon, ano ang mangyayari sa buhay mo? Sabi dito, pag-ibig, kagalakan. Of course, alam ko, lahat tayo dito, gusto lagi ang naramdaman natin ng pag-ibig. Ang gusto natin lagi dito ay meron tayong kagalakan. Ano pa? Kapayapaan. Wow! Ito pala ang mangyayari sa ating mga buhay kapag nagtanim tayo ng tamang tanim. Okay? Kapayapaan, katyagaan, kabaitan. Ito ang mangyayari sa atin. Ano pa? Katapatan, kahinahunan, pagpipigil sa sarili. Walang batas laban sa mga ito. At pinatay na ng mga nakipag-isa kay Kristo Jesus ang kanilang makasariling pagkatao, pati na ang mga masasamang hilig nito. Kung ang Espiritu ang nagbibigay buhay sa atin, siya rin ang paghariin natin sa ating buhay. Huwag na tayong maging palalo. Huwag na nating galitin ang isa't isa at huwag na rin tayong mag-inggitan. So ito po ang magiging bunga, ang resulta kapag binibigyan natin ng pagkakataon ang Holy Spirit na siya ang manguna sa atin. Ito yung itatanim natin. Ito yung gagawin natin sa ating buhay. At ano ba itatanim pa natin? Paglilingkod, pagmamahal sa ating kapwa. At ano yung pangatlo? Na kahit anong mangyari, manalig at manalig tayo dahil tapat ang Diyos sa mga nagtitiwala sa Kanya. Gagawin ng Diyos ang lahat ng Kanyang magagawa para ikaw ay tugunin niya sa iyong pananalig sa Kanya. Kaya habang tayo nabubuhay, manalig tayo sa Kanya. So, today, let's show these three things. At iwasan po natin itanim. Iwasan po natin magtanim, sundin ang sarili nating kagustuhan. Ang susundin natin ay yung sinabi na aking binigyan ng emphasis sa inyo. Ang sundin natin, magtanim tayo sa kalooban, sa nais
ng Espiritu ng Diyos. Tayo manalangin. Dakilang Ama, kay sarap ang magiging resulta kung kami ay tutugon sa tamang itatanim po namin na gawin sa ating buhay, sa aming buhay. Ang laging humingi ng patnubay sa inyong Espiritu, ibigin at tulungan ang aming kapwa, at laging mananalig habang kami ay nabubuhay sa aming Panginoong Hesus. Panginoon, salamat, Panginoon, dahil kapag ito ang aming gagawin, magkakaroon ng maayos na buhay. Ang aming mga buhay, ang aming pamilya, at ang aming kapwa. Ito ang aking dalangin, Panginoon, sa bawat nakikinig sa oras na ito. Sa bawat tumatanggap sa iyong banal na salita sa oras na ito. Sa pangalan ni Jesus, dalangin ko nga po, O Diyos, ang iyong pagpapala ngayon sa bawat isa. At bigyan mo, Lord, kami ng lubos na pagnanasa na gawin, pagsikapang gawin ang katuruan ito sa aming mga buhay. Dahil malinaw, Panginoon, ang magiging bunga nito, ang magiging resulta nito. Kami ay makakapasok sa iyong kaharian. Kami ay paghaharian, Panginoon, ng pag-ibig, ng kagalakan, ng katyagaan, ng kabaitan, at ang lahat ng magagandang bagay na iyong inilaan sa sinumang nagtatanim sa Espiritu, sumusunod sa inyong kalooban. Maraming salamat po, Panginoon. Mangyari at mangyari, Panginoon, ang iyong salita sa iyong mga anak. At dalangin ko rin po, Panginoon, ang bawat isa ngayon na nakikinig, na iwaksi na, talikuran na, ang pagsunod sa sariling kagustuhan, ang paggawa ng mga kasalanan. Dahil ikaw nagsabi, Panginoon, at nagbigay ng babala na magkakaroon ng kahirapan, ng kabahamakan, at sa dulo nito ay mapaparusahan sa impyerno kung hindi magbabalik loob sa iyo, kung pilit na sumuhay sa iyo. Kaya dalangin ko po, Lord, sa bawat isa, pahintulutan mo, Panginoon, ang bawat isa na magkaroon ng espiritu, pusong mapagpakumbaba at lumapit sa iyo, magpasakop sa iyo, upang ang buhay, ang pamilya ng bawat isa ay magkaroon ng tunay na kagalakan, kasaganaan, at pagdating ng panahon, makakasama, Panginoon, sa iyong kaharian, sapagkat temporary lang po kami sa mundong ito. Thank you, Lord, for your word. Ang lahat ng kapurihan, ang lahat ng karangalan ay sa iyo lamang. Sa pangalan ni Jesus, lahat ay magsabi ng Amen, Amen, and Amen. See you next Sunday. Tulad ng aking sinasabi, please, let us share this to our friends, family, and especially to our FB friends. God bless everyone.